Bigla na lang, sa isang iglap, ang mundo ay naging ganap na tahimik. Pagtingin sa paligid, ang langit at lupa ay mayroon lamang isang kulay ng kalungkutan. Ang mga puno ay nakatindig na hubad sa ilalim ng madilim na kulay abo na langit. Nasaan ang mga dahon? Mga punong walang dahon. Ang mga katawan ng puno ay maitim, tuyot, at baluktot. Sa lupa ay may mahahabang bitak. Matagal na bang walang buhay dito? Saan ito? Napakatiwangwang. Pagtingin muli sa lupa, nakita ang mga tuyong kalansay ng mga patay, tila namatay sa gutom. Bawat isa ay nakabuka ang bibig, kita ang mga buto. Bawat isa ay patay na. Saan ito? Bakit patay ang lahat? Ang mahahabang kalsada na may estilong kanayunan ay hubad din, walang kahit isang anino ng tao. Ang mga baldosa sa kalsada ay butas-butas. Ang mga bubong ay malapit nang bumagsak sa pagkawasak. Ang mga lumang pader na bato ay sira-sira at tuyot na tuyot, kahit lumot ay hindi tumutubo. Ngunit bakit nawala ang lahat? Napakalungkot, napaka-nag-iisa. Ang boses na iyon, tumutukoy sa nilalang na kadiliman, na abis, ay nagpakawala ng kanyang mga galami sa lahat ng dako, sa langit at sa lupa, para lamang subukang hanapin kung mayroon pang natitirang buhay. Naguguluhan ito, hindi makapaniwala na siya na lamang ang natitirang nilalang dito. Ngunit pagkatapos ng matagal na paghahalughog, wala na talagang iba. Walang tigil itong naghanap hanggang sa bumuhos ang malakas na ulan sa mga galami nito. Noon lamang niya napagtanto ng walang magawa na talagang wala ng iba. Gusto kong magkaroon ng kalaro. Gusto ko ring magkaroon ng kausap. Ganoon ang kanyang hinahangad, ngunit tanging ang sarili niyang mga galami lamang ang yumayakap sa kanya sa gitna ng ulan. Hindi siya natatakot na mabasa ng ulan. Inaliw niya ang sarili sa kalungkutan hanggang sa sumikat ang araw. Isang araw, tumila ang ulan at sumikat ang mainit na araw sa mga galami na nakasabit sa isang puno na puno ng malalagang dahon sa tag-araw. Mula sa mga galami na iyon, tumingin ito sa ibaba, sa isang nayong bato na may mga bubong na dayami. Sa sandaling iyon, umaangat ang puting usok na may amoy ng bagong saing na bigas. Hindi siya naghahangad ng bigas. Nakita nito ang usok mula sa kusina. Sa wakas, natagpuan nito ang sangkatauhan. Ang mga galami nito ay biglang naglabas ng pulang aura nang makita ang mga magsasaka, nanang DN, na nagbubungkal sa bukid di kalayuan. Gaano nakatagal simula nang huli siyang makakita ng tao? Sa pagkakataong ito, napakasaya niya, gustong-gusto niya. Gusto niyang pumunta doon, makipagkilala sa mga tao, makipag-usap sa kanila. Siguradong magiging kawili-wili ito, naisip niya. Ang dalawang tao sa bukid ay tumingala, may halong pagkalito at pagkabahala, nagtataka kung ano ang kakaibang ingay na iyon, hindi katulad ng tunog ng anumang hayop, na tumatakbo sa lupa. Makalipas lamang ang ilang segundo, kahit ang mga singkit na mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang tanawin. Ang kanilang mga mukha ay namutla, walang bahid ng dugo. Samantala, ang nilalang kadiliman ay patuloy pa ring bumubulong sa sarili, gusto ko ito. Gustong-gusto, mabuti. Mabuti, nang dumating ito sa kinaroroonan ng mga magsasaka, napagtanto niyang hindi lang siya gusto o masaya na makita ang mga tao. Nakaramdam siya ng gutom, sobrang gutom, talagang mamamatay ako sa gutom. Nagpakita ito sa anyong hindi naiiba sa isang higanteng multo, nakanganga ang malaking pulang bibig, dala ang hindi mabilang na mga patay sa ilalim ng katawan nito, hinahabol ang mga bagong biktima. Ang mga galami nito ang nagpatulan dito sa damuhan, na naging dahilan upang tumakbo ang mga tao para sa kanilang buhay. Sa sandaling ito, nadaig na ng gutom ang katinoan nito. Gusto nitong kumain. Kumain. Pakainin ako, para mapawi ang gutom. Patuloy itong sumisigaw ng malakas, rao-rao-rao, tunog ng paggalaw, pagkain, at nabaliw nang makita ang mga tao sa harap niya. Bigla niyang inihagis ang kanyang mga galami pasulong, habang ang mga mata at bibig ay nanlalaki, nakatingin sa kanila ng may matinding pagnanasa. Ngunit katakataka, hindi nahuli ng mga galami nito ang tao. Nahuli nito ang isang bagay na kahugis ng tao ngunit gawa pala sa mga sanga ng puno. Hinawakan ito ng tatlong galami, hinigpitan ang hawak, ngunit naputol lamang ang mga ito ng bagay na iyon, naging maliliit na piraso na lumipad sa hangin. Malinaw na ang anyo sa loob ay walang iba kundi isang clone, Fanten, ni Yuziyu. Ngunit bakit siya naririto gayong ang panahon ngayon ay libu-libong taon na ang nakalipas? Si Kadiliman, sa sandaling iyon, ay hindi alam kung ano ang kakaiba sa bagay na iyon. Inakala lamang niyang isa itong taong mukhang mas kakaiba kaysa sa iba na sinusubukang lumaban sa kanya. Itinuon niya ang kanyang namumulang mga mata sa harap at umungol, umalis ka dyan.
Hindi inaasahan, mula sa kung saan, isang dagat ng sulfuric acid, Axet sulfuric, ang bumuhos ng kumukulo, binalot ang buong katawan ni Kadiliman. Ang halimaw ngayon ay parang alon sa dalampasigan, agad niyang naramdaman ang malalaking tipak ng asid na tumalsik at bumagsak sa kanya, madaling lumubog sa isang iglap. Pinanood ni Yuzio ang eksena ng halimaw na pumatay ng maraming tao habang nagpupumiglas sa dagat ng asid. Pagkatapos, bahagya niyang iwinasiwas ang kanyang kamay, walang sinabi, at nagpakawala ng isang makapal at dekalidad na yelo, bang. Sa direksyon ng kamay ni Yuzio, isang alon na gawa sa ilusyong yelo, bangaw, ang bumuhos sa dagat ng asid na kanyang nilikha. Akala mo'y matutunaw ang yelo, ngunit hindi, na-freeze nito pati ang dagat ng asid sa harap niya. Sa lugar ng pagbabanggaan, narinig ang mga tunog ng pagbulwak at pagsirit. Ngunit ang tanawin sa harap niya ay labis na ikinagulat ni Kadiliman na nakalimutan niyang tumakas. Na-freeze ang bagay na iyon. Sa sandaling iyon, ang nasa harap niya, Yuzio, ay mabangis na nag-transform sa isang higanting bibig na humiwalay mula sa katawan ng puno, matulis at may kakayahang umungol na parang mabangis na hayop, ang absolute evolution, wolf form. Umaatungal ito patungo kay Kadiliman sa anyo ng isang matapang na kulay abong lobo, na may walang katapusang ling power na nagniningning sa likod nito. Kahit maliit ang anyong lobo, sumugod ito sa ulo ni Kadiliman sa napakabilis na paraan, ibinaon ang parehong mga kamay at paa sa ulo at malaking katawan nito. Umakyat siya roon, ibinuka ang bibig, at buong lakas na kinagat ang ulo ng kalaban, lumilikha ng malakas na tunog ng pagkapunit. Akala mo'y mabibiyak ang ulo nito, ngunit hindi inaasahan, sa paningin ni Yuzio, sa gitna ng tumatalsik na laman at dugo, mayroong isang bagay na napakabilis kumilos, dalawang halimaw na humiwalay mula kay Kadiliman, sumusugod na parang mababangis na aso na may napakatalas at dekalidad na mga ngipin. Masyadong mabilis ang pagdating nito, hindi nakatalon si Yuzio para umiwas. Ngunit nang tumama ang mga pangil sa labas, isang tunog na parang tumama sa metal ang narinig, keng. Ang balat pala ni Yuzio ay sumailalim na sa absolute evolution, turtle shell form. Siya mismo ay naging isang malaking pagong, itinaas ang sarili para labanan ang atake mula sa mga ngipin ng mga baging na kulay berde ngunit puno ng lason. Isang matibay na depensa na hindi kayang tagyusin. Ang anyong pagong, sa isang bahagyang pagwagayway ng kamay, ay lumikha ng isang paalang nahiwa sa galame, madali itong nahati sa dalawa. Sinamantala agad ni Kadiliman ang pagkakataon, ibinuka ng malaki ang bibig para lumikha ng isang higanting bola ng ling power sa loob nito, direktang pinatama sa pagong. Ang atake nito ay dumurog kahit sa sarili niyang mga galame, ngunit wala siyang pakialam, gusto lamang niyang ilubog ang pagong sa agos ng ling power. Ang umuugong na tunog ay yumanig sa paligid, winawasak ito sa isang iglap. Ang lupa sa ilalim ng paa ng ibang mga mutated beast ay malakas na nayanig, kaya't lahat ay napahinto sa pakikipaglaban upang mapanatili ang kanilang posisyon. Ang mga baboy ramo at badger na malapit sa sentro ng lindol, sa harap nila ay may isang bagay na malaki at higanti na umaangat mula sa lupa. Dahan-dahan itong umangat, na parang may binabalot sa loob, ngunit tila malawak ang espasyo. Ito ay isang espasyo na napapalibutan ng pinaghalong lupa at bato na itinayo ni Yuzio para magkaroon ng pribadong lugar para sa isang seryosong usapan kasama si Kadiliman. Sa kanyang absolute evolution form, turtle form marahil, hindi siya gumamit ng lakas, bagkus ay nanoyang nagkomento, mukhang nasanay ka na sa paggamit ng katawang iyan, ang katawan ng nilalang na may dalawang sungay, ano? Sumagot din ito, Kadiliman, nang may pangmamaliit, ikaw, bilang isang tao tumutukoy marahil sa pinagmulang kaluluwa ni Yuzio, hindi ba't ginagamit mo rin ng mahusay ang paraan ng pakikipaglaban ng mga puno? Hindi pareho, sumagot si Yuzio. Si Kadiliman ay kakakapasok lang sa katawan ni dalawang sungay hindi pa katagalan at ginagamit ang lakas nitong rank 4. Samantalang ako, na dinala sa mundong ito, ay kinailangang umasa sa sariling lakas mula sa simula. Sumagot agad siya, gayunpaman, 5 taon na akong naninirahan dito. Nang marinig ang 5 taon, tila nasaktan si Kadiliman at nagalit ng husto, sumisigaw, 5 taon lang yan. Isang maikling panahon, ngunit ipinagmamalaki mo na ng katawa-tawa. Iwinasiwas niya ng malakas ang kanyang pinalakas na mga galame. Nakita ang mga matitigas na masa na kamakaway patungo kay Yuzio, kasabay ng matinding pagsigaw, ako ay nakakulong sa kailaliman na iyon sa loob ng isang epoch. Hinati niya ang kanyang ulo sa dalawa, ang panlabas na bahagi ay mas malaki kaysa sa panloob, at mabangis na sumugod kay Yuzio.
Walang takot si Yuziyu. Ang mga ugat ng puno na bumaon sa lupa ay nagsimulang magkabuhol-buhol sa dulo, parang isang gumagalaw na kulungan na nakapalibot sa kanya, na siya ang sentro. Idineklara niya muli kay kadiliman, kung gayon, pagkatapos ng araw na ito, mag-iiba na ang lahat. Nang matapos magkabuhol-buhol ang mga ugat ni Yuziyu, nag-anyo itong isang napakalaking mutated beast sa likuran niya, nakabuka ang bibig ng may pagbabanta patungo kay kadiliman. Ito ay gawa mula sa mismong katawan ng willow tree, makikita pa ang ilang sanga at berdeng dahon sa ulo nito. Agad itong sumugod kay kadiliman. Gamit ang higanteng sukat ng malaking puno, ibinuka ni Yuziyu ang bibig at nilamon ng buo, si kadiliman. Tanging ilang pulang sinag lamang ang nakita sa pagitan ng mahigpit na nakatikom na mga ngipin. Itinapak ang malalaki at maitim na paa sa lupa, isang malakas na kalabog ang narinig. Muli niyang binago ang kanyang anyo, naging humanoid willow form. Tumingin si Yuziyu sa malayo at bumulong kay kadiliman, na nasa loob na niya marahil, magpatuloy ka sa pagdanas ng susunod na epoch sa kadiliman. Sa paligid niya, ang larangan ng digmaan ay nananatiling marahas, umaalingaw-ngaw ang malalakas na alon dahil sa pagbabanggaan ng lakas. Ang haring puting unggoy na iyon, sa isang sandali ng kawalang ingat, ay natama ng isang malakas na buga ng enerhiya mula kay Niyumo, na dumaplis sa kanyang kaliwang braso. Dahil masyado siyang malapit sa kalaban, ang kanyang leeg ay madaling napulupot ng buntot ni Niyumo. Ginamit niya ang kanyang natitirang kamay para hawakan ang buntot, sinusubukang kumawala ngunit hindi magawa. Ang buong katawan niya ay malakas na ibinagsak sa lupa, umalingaw-ngaw ang tunog. Gamit lamang ang buntot, madaling natalo ni Niyumo ang unggoy, parang isang sampal sa mukha ng tatlong natitira na hindi kalayuan. Lahat sila ay bagbog sarado, nakahandusay sa lupa na bitak-bitak at umuusok. Ang haring puting unggoy na lamang ang may kakayahang lumaban sa sandaling iyon. Ang ina ni Zillian ay nakahandusay na, may dagwang ulo, hindi alam kung patay na o hindi pa. Ang reyna ng mga langgam, nakasilip mula sa likod ng kanyang mahabang puting buhok, ay tumingin kay Niyumo nang may matinding puot. Hindi niya matanggap na mapatay ang haring puting unggoy sa harap niya. Dahil sa bugso ng damdamin, sumugod siya patungo sa lintik na dragon, Niyumo, para iligtas ang kasama. Ngunit hindi inaasahan, ang malaking katawan ng reyna ng mga langgam ay madaling tinagos ng braso ni Niyumo, dahil sa mga kuko na unang tumusok. Ang tunog ng kanyang laman na napupunit ay malinaw na narinig sa hangin. Mabilis na ibinagsak ang kanyang malaking katawan sa lupa. Isang malaking butas ang lumitaw sa dibdib nito, umaagos ang dugo na hindi alam kung ilang litro. Bilang kapalit, ang haring puting unggoy ay tunay ngang napalaya. Puno ng galos ang kanyang katawan, nakatitig siya sa kanyang kasamang bumagsak, ngunit wala siyang magawa. Sa paligid, wala nang makatakbo. Alam ito ni Niyumo. Ibinuka niya ng malaki ang bibig, tinipon ang Ling Power sa isang siksik na bola, at pinaputok ito patungo sa apat na nakahandusay na kalaban. Maliban sa haring puting unggoy, ang iba ay sumuko na, tinatanggap ang kamatayang paparating sa kanila sa gitna ng maningning, maganda ngunit nakamamatay na liwanag. Ang Ling Power ni Niyumo ay dumaan, walang kahit katiting na Ling Chi ang natira. Ginamit ni Niyumo ang isang malawakang atake ng Ling Power, at hindi nagtagal, nag-iwan ito ng isang tagpong malabo dahil sa makakapal na usok na umaangat. Ang Maringal na dragon ay nakatayo roon, nakataas ang mga pakpak na puno ng hamon, na parabang kapag may nakita siyang isang nilalang na buhay pa roon, handa siyang sumugod at lapain ito. Ngunit, nang unti-unting hamupa ang usok, isang mukhang medyo pamilyar at medyo hindi ang lumitaw, ginagamit din ang mga pakpak para tabunan ang umiikot na alikabok sa paligid niya. Nagkatitigan ang apat na mata. Iyon pala ay si Leilong mula sa Misty, Great Mountain, na dumating sa tamang oras para gamitin ang sariling katawan upang harangin ang atake para sa mga mutated beast sa ibaba. Dahil sinalo niya ang buong atake kanina, kaya't ang mga halimaw ngayon ay nagulat lamang at hindi pa namatay. Ngunit sino ang nagpadala kay Leilong ng biglaan? Walang nakakaalam kung kailan siya lumitaw. Hindi lumilingon, marahan siyang humingi ng pahintulot sa mga nasa likuran niya, paumanhin, mga hari, maaari bang ako na ang lumaban sa kanya? Noong una, inakala nilang dahil pareho silang dragon kaya gusto niyang makipaglaban sa dragon. Ngunit hindi inaasahan, ginulat ni Leilong ang lahat, gusto kong lumaban dahil siya ang aking ama.
Natigilan si Niyumo habang nakatingin sa kanya, hindi alam kung nakikilala niya ito o hindi. Sa ngayon, ito ay labanan ng mga mutated beast na halos magkakasinlaki. Lumapit si Kuizo para makipagkilala sa isang nilalang na may malalaking paa na nakatapak sa lupa, halos kasing laki niya. Mukha itong butiki na may makinis at batik-batik na gintong balat, ngunit ang mga pares ng kamay at paa sa gilid ng katawan nito ay mukhang kakaiba, parang kinuha mula sa ibang nilalang at ikinabit lamang. Itinoon nito ang pulang mga mata sa kalaban, tila pinili na rin ito si Kuizo bilang kalaban mula pa sa simula, mahirap makahanap ng katulad niya, sapat nang malaman na kasing laki niya ito. Pareho nilang ibinuka ang bibig at walang tigil na nagmurahan bago sumugod sa isa't isa para sa isang makasaysayang labanan. Tanging sa malayong lugar lamang namumukod tangi si Bai Xiaoxian kasama ang isang nilalang na nag-aapoy ng malakas ang ulo, nakatayo sa dalawang nakaumbok na bato, matagal nang walang anumang ungol o pagpapakita ng galit. Sa ibaba kung saan sila nakatayo ay isang dagat ng naglalagablab na apoy. Ang kalaban ng puting dragon, Bai Xiaoxian, ay kamakawi pa, na parang isang palakaibigang beauty queen. Ito ang mutated na platypus, na ang buong katawan ay nag-aapoy ng malakas. Sa anumang anggulo tingnan, hindi ito mukhang kapantay ng ice dragon na si Bai Xiaoxian. Alam ito ni Bai Xiaoxian. Naiinis siya sa iniisip, lintik talaga. Hindi ko maintindihan kung ano ang plano nila noon. Bakit ako ang pinapalaban sa isang ito? Hay, wala nang ibang paraan. Nagsimula ng laban si Bai Xiaoxian gamit ang isang ice beam na lumabas mula sa kanyang bibig. Diretsyong tumama ito sa mukha ng platypus. Hindi ito umiwas, bagkus ay hinarap pa ito. Malinaw na narinig ang isang masakit na blag. Nahulog ito ng patihaya, niyakap ang ulo at hinimas-himas ito sa sakit. Dalawang mahabang agos ng dugo ang damaloy mula sa ilong nito, mukhang kaawa-awa. Hindi pa roon natapos, ang buntot ni Bai Xiaoxian ay humampes diretsyo sa platypus. Bog! Ang maliit nitong katawan ay naitulak ng mga 10 metro ang layo. Nang huminto ito, nakita na lamang na bumaon ang ulo nito sa lupa, nakatuwad ang puwit. Sa anumang paraan tingnan, talagang dehado ito laban sa nagtataasang si Bai Xiaoxian. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis na parang kidlat na sumugod si Bai Xiaoxian gamit ang kanyang malaking katawan mula sa itaas patungo sa platypus. Ito, na kanina pa binubugbog, ay biglang nainis ng husto. Malakas nitong itinukod ang mga kamay sa lupa, nakasimangot na tumingin sa kalaban, na parang sinasabing, Hoy! Matagal na kitang pinagbibigyan, Ang tuka nito ay mukhang medyo cute, ngunit nang bamuka ito, nakita ang mga nagkalat na matutulis ng ngipin sa loob, nakakadiri. Mula sa lalamunan nito ay lumabas ang isang lumulutang na apoy, ang skill na lava breath, na umikot at mukhang napakalakas. Ngunit hindi inaasahan, ang lava na iyon ay tumulo lamang sa lupa pagkalabas mula sa bibig ng platypus. Akala mo'y gusto nitong gumawa ng sunog sa paligid niya. Walang balak si Bai Xiaoxian na makipaglaro pa sa walang kwentang ito, na may iilang skill lang at hindi pa maayos gamitin. Kaya't ibinuka niya ang bibig at nagbuga ng isang haligi ng ice beam tulad ng kanina, kung ano man ang tamaan nito ay nagiging yelo. Ang platypus ay naging dekorasayo na lamang para sa ilan sa mga haligi ng yelo na itinayo ni Bai Xiaoxian, na malinaw at napakaganda. Ang mga higanteng blok ng yelo ay sunod-sunod na sumasalamin sa maningning na sikat ng araw. Nakita ang isang maliit na tuldok sa gitna, ang platypus, na nakatitig. Hindi na gumagalaw ang platypus. Inakala ni Bai Xiaoxian na tapos na talaga. Ito, dapat lang. Ngunit ang masamang tingin ng hayop sa loob ng yelo ay nagpapakitang hindi pa. Galit pa rin ito, naghahanap ng paraan para makatakas. Ang blok ng yelo ay nagsimulang umusok, at pagkatapos ay narinig ang malinaw na mga tunog ng pagbitak. Ang platypus, na yumayakap sa ulo sa loob, ay may ginawang kung ano na nagpanganga kay Bai Xiaoxian. Ang yelo niya ay sadyang napakakapal, paanong nangyaring nasira ito ng ganoon kadali? At nakatakas nga ang platypus. Ibinuka nito ang bibig at umungol ng mahaba at puno ng galit, ang bibig nito ay hindi naiiba sa isang malakas na speaker. Kasabay nito, ang mga blok ng yelo ay sabay-sabay na nabasag. Ginamit ng platypus ang isang kakaibang skill, binalot ang sarili sa isang higanting bola ng lava. Si Bai Xiaoxian, na nasa ganoon kalapit na distansya, ay tiyak na tatamaan. Ang lava ay umapaw na parang malalaking alon, dumaan sa ibang mga labanan na kasalukuyang nagaganap. Maging si Qinggang, na gumagamit ng buhangin para pigilan ang mga mutated beast, ay napalingon sa lava na umaakyat na parang mga higanteng alon.
Mabilis niyang napagtanto ang panganib na paparating sa kanya at sa kanyang mga kasama. Kung tatamaan ang mga gorilla nito, tiyak na mapapaso sila hanggang mamatay. Sumugod siya ng mabilis, itinaas ang kamay at sumigaw, elemento ng lupa. Itaas ang isang globo na babalat sa lugar sa paligid ko, para harapin ang paparating na alon ng lava. Ito ay parang alon sa karagatan na nilamon ang lahat, pati na ang globo ng buhangin ni Qinggang. Ang magkapatid na Leng Feng ay biglang tumalon sa tuktok ng globo, inoobserbahan ang sitwasyon. Sumigaw ang isa, "Kuya." Sa ibaba, lahat ay nilamon na ng lava. Maayos pa rin ang magkapatid na Leng Feng, ngunit tumingin siya sa harap, nag-iisip, ang lava-ang ito ay nagmula sa laban ni Bai Xiaoxian. Mukhang masama ang sitwasyon. Sa loob ng ilang 10 metro sa paligid ni Bai Xiaoxian, wala nang iba kundi dagat ng lava. Ilang malalaking agos ang dumadaloy mula sa tuktok ng ice barrier na mabilis niyang ginawa, humahalo sa kumukulong lava na may tunog na, Mang NGUC. Masama ang tingin niya sa kalaban mula sa loob ng globo ng yelo. Naramdaman ni Bai Xiaoxian na mapalad siyang nakagawa ng ice barrier para iligtas ang sarili, ngunit pinaalalahanan din niya ang sarili na mag-ingat dahil ang kalaban sa harap niya ay sobrang mapanira ang atake. Kanina lang, nang malapit siya, natuklap ang isang bahagi ng kanyang balat, madali siyang maluluto nito at gawing pulutan. Matapos ang atakeng iyon, itinaas ng platypus ang kamay sa ulo at nagkamot, na para bang tanga, ngunit hindi na ito kasing galit tulad kanina matapos makita ang kasalukuyang hindi magandang kalagayan ni Bai Xiaoxian. Isang green wolf na kilala sa bilis, ay sumigaw ng kaawa-awa nang ang lalamunan at dibdib nito ay tinamaan ng 3 mabilis na hiwa, dala ang maraming dugo. Hindi makalaban, ang blood wolf ay bumagsak sa harap ng isang kakaiba, malaki, at nagliliwanag ang matang nilalang. Malinaw na nakikita sa kamay nito ang 3 matutulis at mahahabang kuko, na tiyak na siyang sandatang humiwa sa lalamunan ng green wolf kanina. Malinaw na hindi ito ang unang green wolf na napatay. Ang gintong langgam ay biglang lumitaw, nagpapakita ng kanyang pagdating, patungo sa mutated beast na pumatay sa kanyang mga kapatid. Ang maliit na gintong langgam ay mabilis na sumugod patungo sa kalaban at hinampes ng kanyang panga ang mukha ng may pulang sungay, ang saber-toothed wolf ng walang awa. Isang malakas na sak ang umalingaw-ngaw, ngunit walang nangyari sa hayop. Ginamit nito ang kanyang braso para matagumpay na maarang ang atake ni Jin Chanzi. Mahinang huminga ito nang may pagbabanta mula sa bibig na may 2 pangil na tumutubo mula sa ibaba. Ang mga nakakatagal sa bigat ni Jin Chanzi ay laging mahihirap na kalaban. Mabilis ding nahulaan ang mga mata nito, isang malakas na ling power ang patuloy na lumalabas mula sa iyo. Tiyak na hindi pwedeng mawala ng pag-iingat. Ang saber-toothed wolf ay umungol diretso sa mukha ni Jin Chanzi bilang sagot. Walang pakialam kung tama o mali ang sinabi ng gintong langgam, narito siya para pumatay. Ginamit nito ang kanyang mga kuko, na pinalakas ng 3 beses. Ang lakas na nagmumula rito ay umaapaw, kaya't nang tumama ito sa lupa, lumikha ito ng mga alon na ilang 10 metro ang taas, hindi ka panipaniwala para sa isang mutated beast na kasing liit ni Jin Chanzi. Makapal na usok ang kumalat sa buong larangan ng digmaan, ngunit ang matalas na mata ng lobong ito ay nakatutok na sa target. Gamit din ang mga kuko na nakabuka, sumugod ito diretso kay Jin Chanzi sa kabilang direksyon, direktang bumangga sa kamao ng gintong langgam. Ang espasyo sa paligid nilang dalawa ay sumabog ng malakas, kahit na nagkadikit pa lamang sila. Kung hindi sapat ang 3 beses, dinagdagan pa. Ang isa pang kamao ni Jin Chanzi ay itinaas na. Pinalakas niya ito ng 4 na beses at itinama ito sa mukha ng hayop, na naging dahilan upang tila lumubog ang mukha nito. Dekalidad ang suntok na iyon, ngunit hindi nito napatalsik ang hayop, sa halip, lalo lamang itong nagpagalit. Sa sandaling tinamaan ang mukha niya, mabilis siyang sumulyap, at ginamit din ang kabilang braso para suntukin ang mukha ni Jin Chanzi. Ang ulo ng langgam ay pumihit ng mabilis sa gilid, may narinig na tunog na parang may nabasag sa loob. Hindi pwedeng bumagsak ng hindi gumaganti. Gumanti si Jin Chanzi ng sipa gamit ang kanyang panga mula sa ilalim ng baba ng lobo, na naging dahilan upang magbanggaan ang mga ngipin nito at damyugo. Dahil tila natapakan ng kanyang pagmamataas, nabaliw ito at nagpasya siyang makipagpatayan sa lintik na langgam na ito. Pareho silang nagpakawala ng 12 ng sunod-sunod na atake. Kung umatake ka ng isa, aatake rin ako ng isa. Ganoon lang ng ganoon. Sa paligid nilang dalawa, walang ibang nang ahas lumapit, ganap na ipinaubaya sa kanila ang marahas na larangang ito.
Dahil hindi matalo-talo, nagalit ng husto ang lobo, ibinuka ang bibig at umungol, nais magpakawala ng huling alas para tapusin si Jin Chanzi. Hindi niya papayag ang matalo siya ni Newman. Malakas niyang itinapak ang paa sa lupa, agad na lumikha ng mga alon. Habang pumapasok sa posisyon, ang katawan niya ay tumatag sa lupa, kasabay ng pagtira ng mga kamay, umapaw ang Ling Power, at lumipad ang kanyang kapa. Tagumpay ang pagpapalakas ng 5 beses.